Okay. Hello, my dear Virgo. Second half of December 2023, second half. This is from December 15 hanggang sa katapusan, general reading. Yung mga my dear Virgo, for the very first time in history, gagawa tayo ng spread or gagawin natin tong spread na to based on the book. Kasi bawat tarot card reader bawat tarot card ay meron included na book. May kasamang book. So, this is the spread ng Tarot of Abyss composed of 13 cards ang ito-draw natin and meron siya mga specific na question. Okay, so sige, let's proceed, my dear. Let us try. Okay, second half of December. 3 shuffle tayo, mga my dear. 3 shuffle. First question natin, mga my dear, is who are you? Para kanino tong reading na to? Of course, para sa iyo, Virgo, pero specific energy tayo. Para kanino itong reading na ito? Okay? Kasi sabi dito, who are you? Okay? Last shuffle. Cut na natin into 3. Okay, medyo bilisan natin ito kasi 13 yan. Baka abutin tayo dito ng 3 days. Okay, who are you? Para kanino tong reading na to? Anong katangian niya? Okay? The Seven of Pentacles. Madiskarte sa buhay. Okay? So, ibig sabihin, maabilidad ka. There's a tendency na baka hindi ka nakatapos mag-aral. Okay? There's a tendency na baka hindi ka degree holder. Madiskarte ka. The Seven of Pentacles. Mataas ang pangarap. Okay? Yun ang nakukuha ko dito. Okay? Nakukuha ko rin dito yung marami ka na rin mga achievements in life. Yun ang nakukuha ko dito. Okay? So, who are you? Madiskarte ka sa buhay. Next question natin ay where you are at in your life right now. Okay? Nasa ano daw ang sitwasyon ng buhay mo as of this moment? Okay? So, my dear, situation, medyo kakaiba to, no? The Page of Cups, no? So, posibleng sinusubukan mong kontrolin ang iyong emosyon. You're trying to be brave. Posibleng marami kang dinadala-dala, okay? Posibleng meron din mga panibagong mga challenges na nag-i-start sa'yo, my dear. Okay? So, yun yung eksena, second half of December, okay? Next question natin dito is what is your spirit want? Anong gusto ng iyong spirit? Okay? Anong gusto ng iyong spirit? Okay? Susundin natin siya kasi kanina pa ako tinatawag ng ng box niyan. Okay. Ay, ang dami. Babalik ko. Ay, may naiwan na isa. Okay. Pero wala akong nakita doon. Okay. The Five of Swords. Okay. Energy of confrontation to. Okay? So, I think, pangit man pakinggan, pero ang sinasabi dito, my dear, is more on be expressive. Parang sabihin mo kung ano yung nasa loob mo para maging malaya ka. Parang ganon. Huwag mo na masyadong isipin kung ano yung sasabihin ng ibang tao as long as express mo yung sarili mo. Okay? Second half of December, be expressive. No, kung meron kang kinakailangan kausapin, meron kang kinakailangan komprontahin, be expressive. Para maging malaya ka. To the point na pinag-aaralan mo yung emosyon mo, my dear. Binabalance mo yung emosyon mo, tsaka binabalance mo yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Maging, kung ano nasa isip mo, kung meron kang gustong kausapin, meron kang komprontahin, go. Sabihin mo yan. Okay? Next card natin is your doubt and fears. Ano daw yung mga pagdududa mo at takot mo? Okay, my dear. Second half of December. Nakakasunod ba ang lahat? Oh, bago to. Okay. The King of Wands, related sa mga manifestation mo. Paano mag-manifesto kung ikaw mismo kinokontra mo na yung sarili mo? No? So, second half of December, 15 hanggang sa katapusan, medyo nagda-doubt ka. Remember, Page, medyo binabalanse mo yung emosyon sa paligid mo at saka yung emosyon mo rin, no? So, posibleng apektado yung mga manifestation mo, my dear, no? Kasi medyo may nangyayari inside you, no? Medyo, Ayan.
Next card natin over here, pang ilan na ba tayo? Pang 5 is the past that influence you. Ano ba nangyari in the past? Ano ba yung dala-dala mo pa na energy from the past? Okay. Energy from the past na dala-dala mo hanggang December is the World card. Okay? Ito, sabi ko nga dito, my dear, madiskarte yung energy mo. Madiskarte ka, maparaan ka na klase ng tao. I think this is the hope na lahat ng mga bagay na gusto mong mangyari sa life mo is magkakaroon ng happy ending. Kasi World card to eh. 'Di ba? Na kaya mong bumangon. Pero, sad to say, my dear, may konti tayong problema sa usapin ng emotion dito sa energy ng page at saka ng ating 5 of sword. So, spiritual energy, my dear, you need to be expressive, no? Kailangan mo, meron ka mga bagay na gusto mo nang sabihin or kinakailangan mo na talagang i-express ang sarili mo. Okay, next card natin over here is, ilalapit ko nga, nahirapan ako eh. What you should be grateful. Ay, no, number 5 pa lang tayo eh. Number 6 is what you need to focus on. Okay? Sensya na. Focus on your blessing. Sabi ko kanina, my dear, may problema ka na sa emotion. Binabalansi mo. Page of Cups tayo. Doon talaga ako hinila, my dear. And ito, my dear, what you need to focus on. Kung makikita mo dito, my dear, tigilan mo to. This is the 5 of Cups. Tingnan mo si 5 of Cups. Napakalungkot niya. And there's a tendency, sabi ko nga sa'yo, na ito nangyayari sa second half of December. Tingnan mo yung gilid ni Cups. Mayroon na dalawang side ni 5 of Cups. Meron dalawang blessing dyan. So, ibig sabihin, start appreciating. Kailangan ma-appreciate mo, my dear, yung mga bagay na nangyayari sa paligid mo, my dear. Okay? So, ibig sabihin, what you need to focus on, blessing. Na lahat, kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, may dahilan kung bakit mo pinagdadaanan yan. May lesson learned kung bakit mo pinagdadaanan yan, my dear. Okay? Wait lang. Ayan. Tapos din. What you should be grateful. Anong dapat may pagpasalamat, my dear? Baka ito makatulong to sa'yo. Kung anong dapat may pagpasalamat, my dear. Baka itong card na to makatulong sa'yo. Okay, nagdadalawang isip talaga ako kung gagawin ko to. Na nakakatulong ka sa iba. This is the 6 of Pentacles. Kailangan magpasalamat ka na nadudugtungan mo ang buhay ng ibang tao. There's a tendency na naaabuso ka, kaya nagkakaroon ka ng problema sa emosyonal. Or nararamdaman mo na ang role mo sa mundo ay lagi ka na lang talagang tumutulong at walang bumabalik sa'yo. Pero dapat mong ipagpasalamat yun. Kasi bakit? Nagiging instrumento ka para madugtungan ang buhay ng iba. If just in case na abuso ka, if just in case may mga bagay na nangyari na hindi maganda, kaya ka nagkakaganyan, kaya nahihirapan kang i-balance yung emosyon mo at yung mga bagay na nangyayari sa paligid. Posibleng yung nangyayari sa paligid, my dear, ito yung emosyon ng mga taong nakakasalamuha mo. Pero sinasabi dito, you need to be grateful na nakakatulong ka or nakatulong ka. Of course, with limitation. Hindi naman buong buhay mo, my dear, ay tutulong ka. With limitasyon. Okay. Next card natin. Maganda ba? Comment down below kung maganda tong ginagawa natin, ha? What you need to let go. Anong kailangan mo nang bitawan? Okay, second half of December. Comment down below, mga my dear, kung maganda ba tong panibagong spread natin. Kasi, kung maganda to, tutuloy-tuloy na natin siya. Okay? Dalawa na hulog, isa sa floor. And the 10 of Cups and the Moon card. Yung mga bagay na posibleng na-discover mo sa pamilya. Posibleng mga bagay na na-discover mo sa asawa mo, sa kamag-anak mo, sa anak mo, sa kapamilya mo. Kailangan mo na siyang tanggapin. Kasi ang 10 of Cups is connected sa emotional fulfillment. 'Di ba? So, Moon card, mayroon ka nalaman. Kasi everything na nagpo-full moon, nagkakaroon ng linaw lahat, my dear. Anong kailangan mo i-let go? Kung ano man yung nalaman mo na posibleng nagdudulot ng pain inside you. It's about time. Dali mo 2024, dire-diretso yan, my dear. It's time to let it go. To the point na nahihirapan ka magbalanse ng iyong emosyon at ng mga bagay na nangyayari, emosyon na nangyayari sa paligid mo, kailangan mo magbawas. Kasi kung hindi ka magbabawas,
lalo kang mahihirapan talagang kontrolin kung ano man tong energy na to. Okay, next! What does the universe want you to know? Anong gustong sabihin sa'yo ng universe? The Knight of Pentacles. Just keep on going. No, maganda tong card na to. Ibig sabihin, meron naghihintay na maganda para sa'yo. Lahat ng hirap mo, lahat ng mga manifestation mo, magbubunga din siya. To the point na hawak mo dito yung World card. 'Di ba? You are expecting, malakas ang paniniwala mo, malakas ang paninindigan mo, na lahat ng mga bagay na ginagawa mo ay magbubunga someday. Sinasabi ng universe na sige lang, dire-diretso ka lang. Knight is may kinalaman sa action. Moving. Knight of Pentacles may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Sige lang my dear, keep on moving. Keep on dreaming, dire-diretso lang, nasa likod mo ang universe. Nasa likod mo ang ating mga gabay. Okay? Next card natin over here is what some of your strength? Ano ba yung mga advantage mo, my dear, sa second half of December? Okay, advantage ng ating mga my dear Virgo sa second half of December. Okay, advantage mo my dear is the Queen of Cups. Okay, normally ang Queen of Cups is very understanding to my dear. Okay, ito yung advantage mo kasi my dear is parang magaling kang makiblend, magaling kang makisama. Kahit na minsan hirap na hirap kang intindihin kung bakit ganun yung nangyayari, nakakahanap ka pa rin ng maliit na butas para maintindihan to. So, yun ang magiging advantage mo, my dear. Kasi, to the point na nahihirapan kang balansehin yung emosyon mo at saka yung nangyayari sa labas. Sinasabi pa rin ng ating mga gabay dito sa card na to na meron pa rin katiting sa puso mo talaga na space for understanding. So, yun ang magiging advantage mo, my dear. Kasi yun yung Queen of Cups eh. Very loving, very caring, very understanding. Okay? So, sabi nga dito, what you can accomplish. Ano pa yung mga ma-accomplish mo, my dear? Ano pa yung mga ma-accomplish mo? Okay. Problem solved. Problem solved. Problem solved. Okay. This is the Knight of Sword. Okay, my dear. So, may mga problema ka talagang mariresolve ba, my dear? So far, nakikita kong blockage dito is yung emotion mo lang talaga. Parang medyo, meron ka sigurong iniinda, meron, nasaktan ka siguro, na-hurt ka siguro, meron kang nalaman. Okay? Next card natin dito is what you have learned. Ano daw ba natutunan mo? O ano matututunan mo? Nasa mundong ibabaw, 10 of Wands, mag-isa ka lang talaga. Posible may kinalaman to sa expectation, my dear. Kasi this card, all by myself ang tingsong nito. So, mag-isa ka lang. Posible may mga expectation ka, na-expect mo siguro kay ganito, kay ganyan, kay ganon. Kaya siguro nagkakaganyan yung emotion mo ngayon. Kasi, yung mga expectation mo, hindi siya nag-match. Walang tumutulong sa'yo. Okay? Mag-isa ka lang. So, what you have learned, ganun talaga tumakbo ang mundo. Ganun talaga ang role mo. Okay? Last card natin is potential future outcome. Okay? Once again, comment down below kung nagustuhan mo tong reading na ito. Itong technique of reading na to. First time ko tong ginawa. Okay? Last na to, my dear. Very, very last. Ayon. Ito. The Tower. Ang pangit naman ng last. Future to. Ang masasabi ko lang dito, my dear, is minsan, my dear, maski anong pilit mong ayusin ng isang bagay, kung sila mismo ayaw nilang maayos, wala tayong magagawa. This is the future reading. Posibleng 2024. So, meron mga bagay na mag-e-end, lalo na sa loob ng tahanan. Okay? So, mga my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of December. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick lamang po ang ating notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po. And until next time,
Bye-bye! Thank you, my dear. Maraming salamat po.